mo ko sa palit. Address punong-puno. Saan, kapatid na Ramil? Diyan sa Apalit. Opo. San Vicente, Apalit, Pampanga. ADB Convention Center, San Vicente, Apalit, Pampanga. Puntahan nyo ron. Sa ibang lugar pupunta ito, kapatid. Ito punong nagpapakilala Diyos, Opo. kapatid, na meron ba kayo alam? Balita natin, kapatid na Ramil, ano? Ito confirm Oo. Nagpupunta ito dyan sa Libertad. Libertad, Pasay? Pasay. Mhm. Doon sa Convention Center nila ron, o Oo. sa Coordinating Center. Oo. At dyan sa Maharlika, natatandaan nyo dyan sa Taguig. Oo. Lagi ho dyan yung puno, once a week o twice a week minsan, dun ho sa isang apartment dyan po sa Signal Village. Pero balita ko, ito punong nagpapakilala Diyos. Pupunta rin sa Mindanao. Nako, abangan nyo na at nagpupunta ho yan sa Mindanao. Teka, Pero, ano ba? hindi aeroplano Marco. Alam nyo na po saan yan. Marco yan, abangan nyo sa pier. Opo. Papahingan. Ako ang membro ngayon ng Apo Sayap. Opo. Halimbawa, membro ako ng MILF. Lalo na po, halimbawa, membro ako ng Suicide Bomber. Naku, hindi mo papayag sa gano'n. Pamabigas, ha? Ay, luluso mo ko sa palit. Sa ibang pagkakataon, nabanggitin natin. Pero ngayon, balita natin ay say nasa Dubai. Pero madali, sa pagkakang programang ito, nakakarating po dyan sa Dubai. Ano po? Si Mr. Soriano, pag-alagala dyan, sapagkat meron siyang mga tinatawag na Grand Pulong. Anytime, pwedeng magbalik yan. Airport ang bababaan yan. Meron tayong pwedeng kausapin na kapatid para libre sa sakyan niya. Si kapatid na Amuraw na kakausapin natin yon. Para wala na siyang gasto sa sasakyan. Libre serbisyo, ano po? Carpeted pa ang daraanan ng Mr. Soriano, ha? At kung medyo madilim, libre ilaw pa. At saka libre pa raw, mali, at saka kape. Pero sana, pagbalik niya rito, meron tayong wish kay Mr. Soriano sa mga nalantad na ito. Wish lang namin ay kay Mr. Soriano, peace be with you. Ano? Rest in peace. Pero bakit tinalikuran niya yung kanyang sinabi o pahayag niya noon at ngayon gusto na niyang kumandidato? Eto, pakinggan natin kung bakit. Sino nagsasabi? Ang pag-aasay ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-aasay ka ng bayan, sino? Si Di Venecia. Ang pag-aasay ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-aasay ka ng bayan, walang tutorian. Pag ako naging presidente! Di ba makapalang hapog nito magkakabargadan to? Sensya na ho kayo. Pero isipin pagkatapos na sabing wala kay Senator Lacson ng Pag-asa, wala kay Ginoong Di Venecia, wala kay Fernando po Jr. Ang Pag-asa raw pala nando sa brother nila. Sino nagsasabi? Ang pag-aasay ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-aasay ka ng bayan, sino? Si Di Venecia. Ang pag-aasay ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-aasay ka ng bayan, walang tutorian, walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. Ang tagal na eh. Ang tagal na natin eh. Relihiyon at politika. Lagi na lang tayong pinapaasa eh. Pag ako naging presidente! Sabi ni Ganire, pag naging presidente ko, walang kaibigan, walang kamag-anak. Pero bakit tinalikuran niya yung kanyang sinabi o pahayag niya noon at ngayon gusto na niyang kumandidato? Eto, pakinggan natin kung bakit. Sino nagsasabi? Ang pag-aasay ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-aasay ka ng bayan, sino?
Si Di Venecia, ang pag-asa'y ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-asa'y ka ng bayan, walang tutor yan. Walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. Pero isipin pagkatapos na sabing wala kay Senator Lacson Ang ng tagal Pag-asa, na eh. wala kay Ginoong Di Venecia, wala kay Tagal na Fernando natin Cruz eh. Jr. Relihiyon Kaya at ang pag-asa politika. daw pala, nandun sa Lagi bracket na lang nila. tayong pinapaasa eh. Pag ako naging presidente, sabi ni Ganile, pag naging presidente ko, walang kaibigan, walang kamag-anak. Kung ni Dam-Dam siguro, parang bibeo. Naong ni Dam-Dam, Lacson o nag-iba? Wala na nakaila sa kuha. Pero kaila yan mo siya. Ang itangkil lang. Si Manalo mismo! Sige! Sige! Manalo! Lumabas ka sa lungga mo! Harapin mo ang panig na ito sa telebisyon! Harapin mo! Ah! Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagangak-ngak na puro mga sinungaling, nagpupuputol ng tape para pag-iba-ibahin ang sentido sinasabi. Kung talagang lalaki kayo, lumabas ka Manalo, hinahamon kita, patutulayan ko. Ah. Eto mga kapatid, pakinggan nyo, hinahamon ko si Ranyo Manalo o si Eduardo Manalo. Patunayan niya ang iglesia ni Manalo, iglesia ni Cristo kinatag ng tatay niya, totoo. Patutunayan ko sa demonyo ang iglesia yan, ayon sa Biblia. Eto, para matigil na ito, paninira laban sa kapwa-tao ng mga ministro ni Manalo, haharapin ko kayo sa isang national television. Magbabayad ako ng share, magbayad kayo ng share. Eto, pag hindi ko ginawa ito mga kapatid, pag pumayag sila hindi ko ginawa, layasan ninyo ang samahan ito. Hindi pa Diyos ito. Yan ang garansya ko sa inyo. Ha? Pagka nangahas si Eranyo Manalo na lumitaw, tapos ako umatras, wag na kayong babalik dito. Hindi totoo ito. Pero hanggang hindi lumalabas si Manalo, napatutunayan ko yung bintang ninyo ako'y alanganin. Kayong lahat mula sa puno hanggang sa huli, puro alanganin. Alanganin. Ha? Mula sa puno ng iglesia ni Manalo hanggang sa lahat ng kanyang ministro, pag hindi kayo lumitaw, tawag niyo sa akin na alanganin, babalik ko sa inyo, kayo ang mga alanganin at binabae. Yan ang masasabi ko. Hanggang dito, maraming salamat.